Ang mga langgam ay nahawahan ng nuclear waste at na-mutate. Galit na galit silang umaatake kahit saan sila magpunta. Nais ng kawawang ina na iligtas ang kanyang anak, ngunit ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga langgam. Sa isang kisap mata, siya ay naging abo. Nataranta ang mga taga-nayon at tumakas patungo sa tabing ilog. Ngunit ang mga langgam, tulad ng mga Diyos ng kamatayan na tumatakip sa langit at lupa, ay hinabol sila. Kung sila ay pabaya, sila ay magiging pagkain ng mga langgam. Kahit na ang hukbo ay gumamit ng firepower na pinakamabisa, ngunit ang dami ay masyadong malaki. Pinipilit silang tumakas. Nakita na malapit nang mamatay ang mga taga-nayon. Isang espesyal na sundalo ang gumawa ng plano. Nagbuhos siya ng gasolina sa kalsada, na dapat madaanan ng mga langgam. Kagad pagkatapos ay magsindi ng apoy upang bumuo ng isang pader ng apoy. Kaya nagtatakda ng landas ng buhay para sa natitirang mga taga-nayon. Pagkatapos ay ipinadala ang isang pangkat ng mga eksperto sa biochemical. Inaatake nila ang mga langgam gamit ang electromagnetic laser weapons, na inakala na mababawasan ang kapahamakan ng langgam. Pero hindi ko akalain na nag-upgrade na pala sa super intelligence ang mga mutated ants. Dalawang biochemical expert ang nagwasak ng isang kolonya ng mutant ants. Bigla na lang bumalik, nakita niya ang isang higanteng langgam na lumitaw sa kanyang likuran. Ang susunod na segundo, napagtanto nila na hindi lamang bumababa ang populasyon ng langgam, ngunit patuloy ding tumataas. Tumakbo ang mga kasamahan sa koponan upang suportahan, at sirain ang mga langgam sa kanilang katawan. Kanina nung nadulas at nahulog si John, pinutol ng isang sanga ng puno ang protective suit, dahilan para gumapang ang isang langgam sa kanyang helmet. Gumagapang ito sa utak sa pamamagitan ng tainga. Nang bumalik sa kampo ang dalawang eksperto, ngayon lang nila ito natuklasan. Ang mga kolonya ng langgam ay nagtipon sa paligid ng nayon. Dali-dali nilang inakay ang mga taga-nayon upang tumakas sa pamamagitan ng tubig. Nang papaalis na siya, biglang may nadiskubreng bungo si Clara sa tabing ilog. Napapikit siya at napagtantong pugad pala ito, kaya agad siyang naglabas ng bote, para makahuli ng ilang langgam para sa pagsasaliksik. Biglang gumawa ng malakas na ingay ang pugad ng langgam pagkatapos noon. Buti na lang at nasa oras na hinayla siya ng guy kaya nakatakas siya. Dalawang tao ang tumakbo sa bangka at tumakas, pero parang walang balak ang mga langgam na palayain sila. Sa isang kisap mata, lumiko sila sa maraming maliliit na sanga at sinunggaban ang bangka. Hinayla nila sila pabalik sa pampang, ngunit hindi umatake ang mga langgam. Sa kabaligtaran, sinasadya nilang nagbibigay daan sa kanila, na humantong sa kanila sa isang kuweba sa bundok. Nagkatinginan ng dalawa, at napagtanto na ito ang pugad ng mga langgam. Ngunit ang kakaiba ay sa bakanan ng kuweba ay mayroong isang 3-dimensional na kumikinang na bagay. Ito ay tulad ng isang utak paglutas ng mga problema sa matematika. Bigla silang inatake ng langgam. Pinilit sila nito bago ang isang bangin. Pagkatapos noon, nagpakita ito ng mapa ng mga alien na nilalang at istruktura ng DNA ng double helix ng tao, sa pamamagitan ng isang komplikadong proseso ng pag-decode. Siguro itong alien na nilalang. Pakikipagnegosasyon sa mga tao. Huwag hintayin na dalawang tao ang sumagot. Biglang sumugod si John at nagpasa ng bomba para sirain ang pugad ng langgam. Biglang daan-daang milyong langgam ang nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Maging isang king langgam. Ibinuka nito ang bibig para kainin sila. 赶紧掏出一个电力手环扔向蚁洞，瞬间将它打回了原形，然后趁机逃出洞外。老王正要逃走，却被大脑里的蚂蚁控制住。既然如此，那就同归于尽吧。 Nakita ng mga alien na tapos na, wala rin itong ibang pagpipilian kundi ang tumakas.